na second day namin, first day namin, kasi kahapon dumating kami dito, hapon na guys. So, ngayon is Sunday. Tapos, maulan. Hindi ko na-check yung temperature, pero malamig ngayon. So, yung gagawin namin ni Luke is pupunta kami doon sa isang area na malapit sa city. Tapos maglalakad kami sa gilid ng bundok. Plano kasi namin na pupunta doon sa may parang stairway na metal. Pero kaya nga umuulan, basa. So hindi na kayo pupunta doon. So yan, nakaprepare na ako. Leggings para in case na mabasa, mabilis lang siyang matuyo. And magbabas kami ni Luke ngayon kasi merong bus na malapit lang dito sa hotel. Mga olive, ano yan? Olive trees. Parang farm. Olive farm siguro. Bali, actually, na-check na to. Matagal na na-book ni Luke yung, yung bakasyon dito. Kaya, syempre, na guys, autumn, fall, no? So, maulan na. Tapos, yung weather hindi na maganda. But, matagal na kasing na-book ni Luke yung bakasyon na to. So, wala na kaming magagawa. Hopefully, na sana darating yung, or may mga days na sana hindi uulan. Meron akong, eto, raincoat, guys. Ano siya? Coat na, pang talaga. Para sa ulan, nung hindi ka mabasa. Tapos meron din kaming payong, silok meron din. Tapos dala din namin yung trekking shoes namin. So, ready na kami. Kita ko kayo mamaya guys. Yung pupuntahan namin. So, yan. Hindi dumating yung bus namin guys. Yung 11:49 sana na bus, hindi dumating. So, hintayin namin ni Luke yung 12:20 yung next na bus. So, ngayon it's 12:07 ng afternoon. Pero, sobrang dilim dito guys. Umuulan. Malungkot si Luke. Luke is so sad that it's raining. Cannot do anything. Yeah. Meron kasi silang yung dito, pag nag-check-in ka ng hotel, meron silang guest card na ibibigay sa'yo. Tapos, free ka sa pag-ride mo ng bus. No, there's only bus here. No train. Gibt auch einen Zug, glaube ich, irgendwo. Yeah, tapos bibigyan ka nila ng, actually yung guest card nila dito, kagaya din sa may Germany, mayroon din silang mga ganyan, mga pakulo. Pero dito sa Italy, siya online, so i-upload mo lang yung app sa phone mo. Tapos, pag nagsakay ka ng bus, doon isa-scan mo yung yan siya, meron silang scanner, from the phone mo, from the app. So, naka-indicate doon yung guest card. Tapos, i-open mo lang yon. So, once na sumakay ka ng bus, i-scan mo lang yung QR code sa bus. Tapos, automatic, mag-a-appear doon na valid yung ticket mo. So, ganun yung rules nila dito pag sumakay ka ng bus. But, hintayin namin ni Luke guys. Matagal pa yung bus. It's 12:11. So, yung bus is 12:20. Sana dating siya. Diyan kami sa number 4 na lane.
yung nangyari ngayong araw. So, kanina, sinabi ko sa inyo na pupunta kami ni Luke dun sa parang, hagdan, or magte-trekking kami. Yung nangyari kasi dala ko yung dalawang phone ko. So, tapos, nung sumakay na kami sa bus, yung sa bus kasi guys, walang naka-indicate kung saan ka pwedeng bumaba. Alam mo yon, yung kagaya sa ibang bus na nag-a-appear lang sa screen na tapos ipipress mo lang yung stop tapos bababa ka. Yung bus dito is wala silang, they don't have sign, no? Na yun yung stasyon na babaan mo. So, ang nangyari, nung nag-search ako sa phone ko, kasi, kami guys, sa may, ano tawag doon? Tunnel. So, dumaan kami sa tunnel, and sa tunnel na yun, wala akong signal, nawala yung signal ng phone ko, so hindi ko makita kung saan na kaming direksyon. Tapos, hinintay ko na makalabas kami ng tunnel, tapos in-update ko ulit yung phone ko, tapos yun, nakita ko na nga na doon na talaga kami bababa. So, pag sabi ko kay Luke, tayo agad si Luke. Ako naman, sumunod agad ako ng tayo. Tapos, hindi ko nawala na sa mind ko siguro yung phone ko. Tapos, nung bumaba ako, nasaraduhan pa ako ng pintuan ng bus. So, ayan, akyat ako ulit kasi doon kami bumaba sa may middle banda ng bus. Diba may labasan dito sa harap ng driver. Tapos, meron din sila dito sa may gitna banda. So, nauna si Luke na bumaba. Tapos, ako bababa na, pasarado na yung pinto ng bus. Pagbaba ko, yun na sa loob ng jacket ko, guys. Akala ko andun siya kasi hawak-hawak ko. Tapos, nung tinignan ko, yung iPhone ko lang yung nandoon. Tapos, yun na, nagpanik na ako, guys, kasi hindi ko na maalala. Baka nahulog kasi nga madulas yung raincoat ko ba. Madulas siya. So, hindi ko talaga naisip kung saan nahulog yung phone ko, doon sa upuan ko or doon na sa pagbaba ko. Tapos, yung nangyari pa talaga, syempre pagbaba mo na, umalis na agad yung bus. So, binalikan ko pa talaga, guys, kasi sabi ko baka doon lang nahulog yung phone ko ba. Tinawagan ko yung emergency number na meron silang contact number. Buti na lang nga kasi yung iPhone ko, yun yung may internet. So, sinearch ko agad yung contact number, tapos tinry kong tawagan. Sa, yung sabi doon is, sarado sila kasi Sunday ngayon, guys. So, nung tinawagan ko, sarado sila, mag-send ka ng email, ganyan. Tapos, nung chinek ko, yung isang bus na babalik, no? Guys, mga 1 hour and a half ata, yung next na bus na darating. And, kasi yung bus na sinakyan namin, kasi dediretso pa siya, no? And yung bus na yun is siya din yung babalik, guys. Babalik sa city kung saan kami nanggaling. So, sabi ko kay Luke, kailangan makontak ko yung number ng bus station nga kung saan kami sumakay kasi or ma-inform nila yung driver na yun na merong cellphone doon na naiwan or ganyan. So, ako nag-worry na ako, guys, kasi 1 oras kalahati pa hihintayin namin. So, pumunta kami doon ni Luke sa may kabilang kalsada I'm noisy, babe. So, pumunta kami ni Luke doon sa kabilang kalsada kung saan ka maghihintay ulit ng bus pabalik na sa city. Tapos, yun na, guys, umuulan. Tapos, grabe yung lamig. Nakatayo lang kami ni Luke doon, guys, nang hihintay. Kasi nagtatry si Luke, yung hitchhike ata yung tawag niya dito. Nag-try nga siya na parang ganyan-ganyan, pero wala. Ano lang namin, tapos ako parang, dasal lang talaga ako ng dasal na hopefully, may isang tao or may isang mabait or mabuting puso na makakita tapos ibigay sa driver. So, yun na, hanggang sa dumating na sa punto na naiyak na ako kasi nga syempre, ito kasi, yung ginagamit ko ngayon na ginagawa kong pang vlogging. Syempre, ang daming mga din, guys, no?
old phone ko kasi yan. Pero kahit old phone, ang daming mga nakasave dito. So, parang ano na ako na worried na ako na what if ayaw ibalik o kung sino man yung nakakita ayaw ibigay sa driver. Alam mo yun guys. At kukunin na lang. So, ginawa ko, nag-try na ako na mag-change ng sinign out ko na yung dito nga sa isa kong phone, sinign out ko na yung Facebook ko, tapos yung dalawang account ko. Hanggang sa dumating yung isang bus guys na pabalik ng city, wala kaming ginawa ni Luke, hindi na namin nagawa yung activity na dapat namin gawing. Tapos, nung bumalik yung bus, pinara namin, yun na nga, same driver pa rin siya guys, same driver pa rin talaga yung bus na yon. And nung umakyat kami, actually, tinanong siya ni Luke kung nakita niya yung phone. And I think hindi niya naintindihan yung sinabi ni Lucas. Pero, nung pumasok na kami sa loob, sabi ko kay Luke, sabi ko, I will ask, no? Ako na yung magtanong. Tapos, bumalik ako ulit doon sa kanya. And then, lumapit ako. Although na, madami na yung pasahero ngayon ng bus guys. So, ano lang talaga ako na sana may nagbigay sa kanya ng phone ko. And ayun, tumayo ako doon sa gilid niya, tapos kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya if he have seen, no, the phone. And then sinabi niya sa akin na telepono, parang ganon. And then sabi ko yes. And then dun sa gilid niya guys, kinuha niya lang yung cellphone tapos ibinigay sa akin. So parang, oh my god, sabi ko, hindi ko talaga ina-expect na, alam mo yun, na somebody na magbibigay sa kanya or magsasaulit sa kanya ng cellphone. And yeah, I'm so thankful. So bigay niya sa akin, ano man siya guys, parang wala na siyang feeling, pero ako sobrang, sabi ko sa kanya, gracias, inulit-ulit ko na lang talaga na parang, wala na akong masabi na, alam mo yun, thankful ka na naibalik yung cellphone. Tapos, yun yung nangyari guys. Yun yung nangyari sa araw namin ngayon ni Luke. And I'm so thankful na naibalik yung cellphone ko. And thank you doon kung sino man yung nagbigay sa driver na maibalik yung phone. Tapos, nung bumalik na kami ni Luke sa may city, pumunta kami doon. Tapos, yun na, nagkape. Hindi mo lang kami nag-lunch. So, nagyaya lang siya na if kung gustong magkape. Tapos, nagkape to kami doon. Tapos, yun na guys. And then, naglakad na kami pa uwi. Tapos, dumaan kami sa shop. So, meron akong nabili. Kasi alam niyo na guys, parang, di ba? Yung kaba at takot na mawala. So, ayan, dumaan kami sa shop and meron akong nabili and pakita ko siya sa inyo guys. Ayan. Anong tawag dito? What do you call this? Ayan. Pullover daw, sabi ni Luke. So, bumili ako ng pullover. Super, ano siya guys, warm. Ganyan yung itsura niya, oh. Ayan. Bumili din ako ng isang, kasi nga, ano na dito, pa winter na. So, I think it's worth na bumili kagaya nito guys. Wala pa akong ganito eh. Yan siya. After that na binili ko to, bumalik na lang kami sa hotel, tapos nagpahinga. Sobrang pagod ni Luke. Kasi nagtagal din kami dun sa may shopping center. Nagtingin-tingin kami. So, yun na lang yung ginawa namin. And then, after that, nag-decide kami na mag-dinner kanina. So, yung dinner namin, si Luke kumain ng pizza. Tapos, ako kumain ako ng linguine pasta na seafoods, na may seafoods. Super sarap, guys. I mean, hindi ko pa siya na-try, no? Although, mahilig akong kumain ng pasta na seafoods sa may Germany. Pero, yung lasa dito sa Italy is super talaga, guys. Ang sarap. Walang katumbas. So, yun na guys. End ko na dito yung vlog. Sana nagustuhan ninyo and see you on my next vlog. Bye!